Hello, good day sa inyo. Isa po akong barbero. Gusto ko po magbigay ng tips para sa mga customers natin dyan na magpapagupit at gusto nilang makuha yung mga gupit na gusto nila. Ito tip number 1, picture reference. Importante yan, lalo kung sa barbershop na pupuntahan nyo is wala namang gaanong picture. Kagaya sa akin, limited lang yung mga picture na meron ako. Kung ang gusto nyo na gupit is wala doon sa mga picture, syempre sana at least may dala kayong cellphone, may nakasave kayo na picture o video galing sa Facebook, TikTok, YouTube, Instagram o kahit sa Google. Para may maipakita kayo kay barber na boss ganito yung gusto kong gupit. At least sana mas maganda kung may caption siya. Lalo na kung video kasi mas maganda pag video kasi naiikot siya, kumbaga makikita yung bawat detalye ng gupit mula dito sa harap, sa side, hanggang sa likod, mas makikita ni barber. Ngayon, pagka nakita niya, mas ma-distinguish niya kung okay, ganito palang gupit dapat yon. Hindi pala siya mid-fade o low fade. Ganon, o kaya burst fade naman. Mga ganyan. Kasi minsan may angulo, lalo na ako sa picture, medyo nakakalito siya tingnan. Hindi mo masabi siya, lalo yung burst fade at mid fade, medyo hawig siya ng konti, lalo kung ang angulo is pag ganito. Kaya mas maganda kung pati likod nakikita, o kaya naman may caption siya dyan sa ilalim na nakalagay kung ano bang klaseng gupit siya. Tip number 2 is communication kay barber. Ngayon, yung communication kay barber, matik naman yan mag-uusap kayo ni barber. Pero syempre, kung ano man yung gusto mong gupit, is maipakita mo, masabi mo sa kanya na, boss, gusto ko faded. Sabihin, kadalasan kasi ganun sinasabi na lang faded. So, ano ba, kasi para sa akin, kung faded, is ginagawa ko siyang mid-fade, mas malinis siya tingnan kasi. Kasi kung low fade naman, mababa lang masyado. High fade naman, sobrang taas. So, ako, para sa akin, pag sinasabi sa akin na faded, sasabihin ko sa kanila, papakita ko sa kanila yung picture, boss, ganito yung gagawin ko. Ngayon, tatanungin ko rin sila kasi merong mga customers natin na ayaw nila ng sobrang upod. Para sa mga hindi nakakaalam ng zero, is yung zero po na fade, na kahit anong klaseng fade is yung pudpud po talaga siya. Ngayon, kung ayaw mo na sobrang pudpud, meron po tayong choices. Pwede pong 0.5, pwede rin 1 ang gagawin. Kung dos naman po is hindi na po siya masyadong makikita yung pagka-fade niya. Sana, kung sakali man ang papagupit kayo, upod ba siya o hindi? Or 0 ba siya, 1 ba siya o 0.5? Number 3 tayo, respeto sa barbero. Huwag mo siyang bababaing uri o mamatahin yung trabaho niya kasi sa lahat naman ng trabaho, basta legal ang ginagawa mo at wala kang tinatapakang tao, marangal yung trabaho na yon. Ngayon, kung ikaw medyo nakakataas sa lipunan natin, middle class o higher class ka, respeto pa rin kasi tao pa rin yung hinaharap mo. Kahit na barbero lang yan, marangal pa rin yung trabahong ginagawa niya. Pero syempre, bilang barbero din, respetuhin mo din yung customer mo o client mo. Para naman syempre, maging okay kayo. Wala kayong maging problema. Sa tip number 4, mag-tip kayo. Lalo na pag maganda yung ginawang gupit ng barbero. Hindi ko rin naman siya sinasabi talaga na pag nag-tip ka, pag maganda yung gupit mo, mag-tip ka na. Syempre, nasa iyo rin yun, sa kakayanan mo. Kung kaya mo bang mag-tip. For example, sa akin kasi ang gupit ko is 100 lang. Ngayon, kung magdagdag ka ng extra ng 10 or extra na 20, minsan extra na 50, talagang ma-appreciate ko yun. Kasi more than pa yun sa in-expect ko na ibibigay mo Pero syempre, kagaya ng sinabi ko, hindi naman yun sa pilitan. Kusang loob mo yun, nagandahan ka sa gupit mo, at may extra ka, magbigay ka. Ngayon, syempre, si barbero, huwag ka rin mag-e-expect na porket nagandahan yung customer mo sa gupit mo or natuwa siya sa kwentuhan nyo, magtitip na siya. Huwag kang mag-expect. Ngayon, kung magbigay siya ng tip, thank you
Pero kung hindi, okay pa rin. Thank you pa din syempre. Kasi ikaw yung napili niya na pagpagupitan. Ngayon, ito pala, bigyan ko lang kayo ng mga extra tip para sa mga nag-aantay naman na mga customer, lalo kung pila doon sa barbero nyo. Kasi may mga ganyan eh. Barbershop, di mawawala ang pila, lalo na kung magaling yung barbero. Minsan, ang barbershop, isa, dalawa, tatlong upuan. Pag malakas, apat pa o lima. Hindi pa rin nawawala yung pila. Matuto kayong mag-intay. O wag kayo yung pagdating nyo, magmamadali kayo. Kasi ako, based sa experience ko may mga customers na mga nagmamadali. Sobrang haba ng pila, tapos boss ako na, mga ganon. Sobrang dalang lang nun, pero na-experience talaga namin yun. Syempre, ikaw bilang customer ka, nag-antay ka ng matagal, tapos lulusutan ka lang nung isa, nakaka-bad trip, di ba? Buti sana kung madami yung barbero, okay pa yon. Kasi totoo naman, meron din talagang ganon, suki-suki, o kaya naman meron din kasi na magsasabi na, boss, pila mo ako babalik ako. Ganon. Ako, para sa akin, hindi man palaging natatandaan, pero pagka may nagsabi sa akin ganon, pag may dumating na bagong customer, sinasabi ko na, boss, may nauna na isa ha. Pero kung wala pa, uunahin na kita. Ayun, isa pa yon bilang barbero din. Sana sabihin mo rin dun sa mga dumarating na, boss, merong nauna sa'yo, umalis lang sandali at babalik. Ngayon, para sa mga may anak naman nakasama, syempre, hawakan nyo po yung mga anak nyo, huwag nyo po hayaan lisaw-lisaw, lalo na po kung nag-aantay kayo. Kasi barbero, hindi po yan nakatingin sa paligid niya, nakatingin yan sa ginugupitan niya. Ngayon, marami pong pangyayari na pwedeng pagdaan ng anak nyo, tumakbo bigla, naglaro siya sa gilid ng barbero, is matumba si barbero, o kaya naman masira niya yung gupit ng ginugupitan niya. Syempre, sino ba yung masisisi? Ngayon, si customer na nasira ng buhok, kawawa, kasi mababago yung gupit niya dahil hindi mo hinawakan yung anak mo, hindi mo siya pinigilan. Yun, sana malinaw tayo doon. At syempre, ito pa, yung mga maiingay mag-cellphone, ano mo din na kahit nasa public ka na lugar na marami kayo, syempre respeto din sa ibang mga customers na nag-aantay na nagsi-cellphone din ng tahimik, pakihinaan ng konti yung cellphone nyo. Sana sa mga nasabi kong mga tip, sana nakatulong sa inyo, sana nalinawan kayo kahit paano. Pasalamat kayo palagi sa customer nyo, galingan nyo palagi. Ayun lang, thank you.